Magandang hapon, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Pinapaprioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kamara ang pagpasa sa Anti-Dynasty Bill at sa panukalang Independent People's Commission Act. Sa detalye, nasa linya ng telepono si Christian Bascones. Christian. Yes, Maan, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kongreso na bigyang prioridad ang apat na mahalagang panukalang batas sa naganap na LEDAC meeting sa Malacanang. Kabilang dito ang Anti-Dynasty Bill, Independent People's Commission Act, Party List System Reform Act at ang Kadena Act na naglalayong magpatupad ng mas malawak na transparency at pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa ulat ni Palace Press Officer and PCO Undersecretary Claire Castro, kinilala ng Pangulo ang apat na panukala bilang urgent at iniutos ang agarang pagtalakay at pagpasa nito ng mataas at mababang kapulungan. Dumalo sa pagpupulong sina Senate President Vicente Soto III, House Speaker Faustino D. III, Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos at iba pang pinuno ng Kongreso. Tinalakay din ng LEDAC ang timeline para sa pagpasa ng 2026 General Appropriations Act. Samantala, aarestuhin na ang contractor na si Sara Diskaya. Ito ang pagtitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos niyang i-anunsyo na lalabas na nga ang warrant of arrest laban sa kanya ngayong linggo. Kaugnay ito ng Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Kinumpirma rin ng Pangulo na nagpadala ng sulat ang 8 nasasangkot mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH Davao Occidental na nagpahayag ng intensyon na sumuko sa National Bureau of Investigation habang naghihintay ng kanilang warrant of arrest. Hindi na inilintad ng Pangulo ang kanilang mga pangalan habang patuloy ang pagtutugi sa mga natitirang nasasangkot. Nag-deploy naman ang Philippine National Police ng mga intelligence at tracker team upang hanapin si Diskaya at iba pang mga nasasangkot sa mga anomalya. Naglabas naman ang Court of Appeals ng panibagong freeze order na sumasaklaw sa daan-daang bank accounts, mga ari-arian at mga air assets na umano'y konektado sa mga katiwalian sa proyekto sa baha. Sakop ng freeze order ang Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation, gayon din ang personal account ni Benguet Congressman Eric Yap at ACT-CIS Representative Edvica Yap. Binigyan din ng Pangulo na hindi lamang corporate assets ang na-freeze, kundi ang mga personal na accounts ng mga individual na umano'y nasasangkot sa iskandalo. Ayon pa sa Pangulo, umabot sa mahigit 16 billion pesos ang transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025 na may kaugnayan sa flood control projects ng DPWH. Yan muna ang ulat mula sa Palasyo. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat sa iyo, Christian Bascones. Kinumpirma ng Land Transportation Office ang ulat ng extortion at panunuhol ng tauhan nito ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Ilan sa mga sangkot na tauhan at opisyal ang kanilang inirekomendang masampahan ng kaso. Ayon kay Lacanilao, napag-alaman nilang 2 regional director ang nanghingi ng monthly payola sa mga transport group. Ang isang regional director tumatanggap umano ng 7,000 pesos kada buwan mula sa mga grupo ng jeepney operators. Bilang tanda, dinidikitan ng sticker ang mga sasakyang nakapagbayad na ng payola. Nailigtas ng isang barangay official ang 2 batang na stranded sa isang malaking bato sa gitnayan ng isang creek sa Zamboanga City. Sa kuha ni Manang Lilibeth, kitang nakahawak sa tali ang mga bata para hindi sila anurin ng malakas na agos. Agad kumilos ang isang barangay official at ngayon nasa mabuting kalagayan na ang mga bata. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang 5:30 ng hapon. Ako po si Maan Macapagal. Magandang hapon.